dahil talagang grabe yung blessing na binigay. Thank you so much kay Direk Lawrence sa pag-isip ng, sa utak ng paggawa ng show nito. And ang show nito is very dear pa sa heart ko dahil dahil Bisaya, Bisaya at heart din sa mga gusto maging Bisaya. So thank you so much sa show na ito na talagang makukuhaan ko talaga ito. I will cherish forever. Gano'n lang ka-importante sa'yo na magkaroon ng Bisaya talk show? Kasi hindi naman nagkakaroon ng ganito eh. Sobra akong happy. Sobra talaga akong happy na magkaroon ng Bisaya because sabi ko nga kanina dito sa aming press con na let the Bisaya voice be heard. Hindi naman yun. Alam mo yung parang maintindihan nila ng ating mga kapamilya lahat dito sa Pilipinas kung ano yung mga tradisyon, kung ano yung mga culture ng mga Bisaya. At hindi kami ma-misinterpret ba kasi akala na nagalit kami pero hindi naman kami galit. So, ito is ang aim nito, ang goal nito is maintindihan ang mga Bisaya. Pero nasabi mo rin kanina, kasama din sa trailer, si Kila Kim Chiu, ang dami mong naging guest ng mga Bisaya. Kamusta? Parang kakaiba rin ba sila makausap na alam mo yung Bisaya talaga yung... Alam mo, siguro sa 11 ko na na-interview na Bisaya ng mga celebrity, sabi ko talaga na Bisaya pala talaga sila. Bakit? Nung una pala namin usap, siguro mga first 3 words pa lang, comfortable na kaayo. Sobrang comfortable ng usapan. Hindi na yung, wala ka ng pressure na maramdaman. Bakit? Pag Bisaya kasi talagang alam mo para ka na nakipag-usap na mga tiyahin mo, sa kuanti mo, kasi ako yung kuanti nila. So parang talagang parang nasa bahay ka lang na, para silang nag-guest na parang na-refresh lang sila, para sila nag-enjoy lang. Ano naman masasabi mo, 5 million na agad yung sa trailer pa lang? Sana maging pera yun. Di 5 million ang trailer. Super akong happy. Kasi sino ba namang mag-aksaya ng panahon na panoorin yung aming trailer doon. And sobra, ayun, talagang I owe it to my guests talaga. Dahil sa kanila, sa Bini Aya, Bini Kulit, grabe ang mga fans nila. Uy, ni Mika Kim Chiu, ni Maymay, grabe ang dahil sa fans nila, grabe ang daming views na nanood sa amin sa kung ano na trailer. So thank you so much. Huwag kayong mag-alala mga Bisaya. Okay, bakit? Ma-enjoy talaga kayo sa usapan namin doon. May pressure na ba sa'yo na itong pagiging host, kahit dapat mapatawa mo talaga lahat? May pressure ba? Salamat Lord, bakit ka lang. May pressure talaga. May pressure naman. Pero hindi mo kasi pwede pakinggan yung pressure mo. Pero dahil nga Bisaya to, nabawasan ang pressure sa aking puso. Kasi very comfortable talaga ako sa Bisaya. Pero kung Tagalog to, ang pressure siguro, hindi nyo na ako makausap ngayon. Gano'n na siguro yung mukha ko sa sobrang anxiety ko. Pero, dahil ito ay Bisaya, parang nabawas-bawasan ang pressure ko and na katulong nila Direk Lawrence, talaga sabi ko, huwag kang mag-alala, kaya man. Ganagana ko ng Direk Lawrence, so hindi na ako kinakabahan. And kung ano lang ang abutan naman itong show na ito, is mag-sorry ako kung hindi pumatok, mag-sorry din ako kasi siyempre sa in-invest nila. At kung pumatok naman, thank you Lord. Pero may season 2 na, no? Parang nag-prepare na sila sa season 2. Okay. So parang, so thank you Lord, para sweldo na no. May season 2 na, so parang na-happy ako dahil talagang magkakaroon pa, hindi lang naman ako magkakaroon ng trabaho, kundi ang mga staff namin sa kuan. Alright, thank you so much. Nabanggit mo kanina yung mga guests. Ikaw ba, invite mo ba si Ma'am Shikarna na isa ring Bisaya na mag-guest? Of course, naka-line up din yan sila. Isa yan sila, lahat ng mga Bisaya na celebrity, naka-line up yan sila. Kaya talagang ipupush talaga natin. Hindi ka ba na-pressure na sabi mo gusto mo interview si Tito Boy, King of Talk? Ano yung unang itatanong mo sa kanya pagka na-interview mo siya? Can I signing off? Lights Sabi ko kay Tito Boy, can I signing off? Hindi, siyempre mapiresyo tayo kay Tito Boy, pero siyempre kasi meron nga kami parang tradisyon sa mga Bisaya ba na hindi kami makabahan. Na para kaming at home na agad, di ba tayo mga Bisaya? Uy, kamusta naman? Parang ganun lang kami. So, I think hindi ko makabahan pag si Tito Boy na interviewin ko. Siyempre kabahan pa rin ako kanda gilid-gilid, pero pag makomportable na kami, doon ko makikilala na kung paano maging Bisaya si Tito Boy. Kasi kilala ko si Tito Boy bilang boss kasi yan eh. Meron pang parang fast talk. Parang may fast talk ako doon. So, sobrang fast talk, hindi na maintindihan eh. Parang may fast talk ako, parang Bisaya na fast talk. Parang segment. Pero very inclusive din, no? Kasi meron kayong meron din kayong subtitle. Yes. Very inclusive kasi may mga malalim na Bisaya kasi kami pinagsasabi doon. So, kailangan talaga may subtitle para yung mga makuha nila kung ano yung comedy na sinasabi namin doon at kung ano yung emosyon na sinasabi namin. Kung ano yung gusto namin ipahiwatig. How about mga adopted na Bisaya? Like si Sarah Eronia? Yes! Walang problema! Oo, tama. I-guess din namin siya. Basta Bisaya at heart, lahat ng mga pwede natin i-guess talaga natin. Itong cameraman, pwede to.